Nananakot na nga po ba o nagbabanta o nagbababala ng kanilang paghihiganti ang mga DDS, mga kababayan, kapag po sila nanalo sa 2028 election? Meron po kasing video na nag-viral at nag-circulate online kung saan na-compile po ang mga tila pagbabanta po o pananakot ng mga DDS. Dito po, tatlong personalidad ang maririnig natin or mapapanood natin, kabilang na po si dating Pangulong Duterte, at maririnig niyo po yung sinasabing tila pananakot at pagbabanta kung sila po ay manalo sa 2028. Ating pong panoorin at ating pong pag-usapan. Ito na po. Sara, wala siya alliance. Kaya nga, dangerous si Sara pag na-survive nito. She's going to be the most dangerous politician. Because if she survives this, mas malala pa siya sa tatay niya dahil kahit sa mga market, wala siyang utang na loob. So what to know? Alam naman nila ang possibility niyan. It's just a matter of months actually. Kung manalo si Inday pagka-presidente, saan ito pulos ito mga to? Hindi akong bag. Ito. Strategic ano yan? Strategic voting yan. Above anything else, it is strategic voting. Does that mean masasagot lahat ng kahirapan ng Pilipinas pag binoto mo yun? No. Do you think magkakaroon ng malaking pagbabago sa Pilipinas? No. Walang massive change na mangyayari. Ang pinipigilan lang natin dyan, hindi magtuloy-tuloy ang Marcos leadership. Yun lang yung realistic goal dyan. Ayun mga kababayan, napanood po natin. Yan pong mga videos na yan ay mga parte ng mga mas malalaki pang video pero kinuha lamang po yung mga part kung saan narinig po natin na tila pong may pananakot, pagbabanta or babala na tila may maghihigante kung sakaling sila'y manalo sa 2028. No? So pinag-compile po no, sa isang video. Kasi kung pagsasama-samahin lahat ng kabuang video, aabot po siguro yan ng mga mahigit 5 oras. Dahil mahaba po yung live video. No? Pero disclaimer, ito po yung mga parts ng video na pinagsama-sama para i-emphasize yung mga tila nga po pagbibigay babala or paghihint sa ating mga Pilipino na maaari nilang gawin ng mga DDS kung sakaling manalo sila sa 2028, no? Sa totoo lang, no, sabi ni Sas, parang sa pagkakaintindi ko, parang dangerous daw po si VP Sara. Dahil kapag na-survive daw po ni VP Sara ang mga bagay-bagay na kinakaharap niya ngayon, no? Nasa tingin ko naman ay fair and square na talaga namang nakikitaan lang naman kasi ng mga questionable at mga dapat niyang ipaliwanag sa paggamit ng pondo ng bayan. Parang pinapalabas, no? In my opinion, parang pinapalabas na parang biktima pa si VP Sara. Kailangan lang naman yung magpaliwanag sa taong bayan, ano? Pero in short, sinasabi nila na kapag na-survive daw ni VP Sara, yung term na natatandaan ko, magiging dangerous daw ito, no? So ngayon pa lang, talaga namang ayan na sila. Yan yung narrative nila. Parang nananakot na sa mga Pilipino at parang nagbabanta na. Nagbibigay na ng babala na sila'y maghihigante. No? Pambihira mga kababayan. 3 taong pa po ang ating gugugulin. Hindi pa nga po 2026 ngayon . May 2027 pa and then 2028. Tapos ganyan na agad ang mindset nyo mga DDS. Kinondisyon nyo na ang mga sarili nyo, ang sistema nyo. Na kapag kayo nanalo, may magiging dangerous at may maghihigante. At lagot ang mga Pilipino, ganun ba yon? Or lagot yung mga taong nagbubusisi, nagko-question, nagre-react, or nag-criticize sa mga nakikitang mali? Nako mga kababayan, kapag naman ganyan po ang mindset, no, ng ating mga kababayang DDS, at kapag nga silang nanalo, anong mangyayari sa bansa? Gulo na naman, away na naman, paghihiganti na naman, pambihira. No? Mabuti na lang, as early as now, pinapaalam niyo na sa amin kung ano yung plano niyo, kung ano yung nabivisualize niyo kapag kayo na naman ang nanalo. Sinasabi niyo na mas magiging matindi pa. Sa pagkakaunawa ko, mas magiging matindi pa daw si VP Sara kumpara sa tatay niya. Anong ibig sabihin nun? So babalik na naman ng madugong palpak na war on drugs. Na marami na namang mga inosente yung madadamay. May EGK. Yung isang babae, si Joey De Vibre, sabi niya, para daw hindi magpatuloy ang Marcos leadership. Yun po yung pagkakatanda ko, non-verbatim. Pwede niyong balikan. Ano na naman yun? Ganyan na yung kuda nyo? Na ayaw nyong
magpatuloy ang leadership ni PBBM, good luck sa inyo, nakakatatlong taon na siya. And I'm sure, maraming Pilipino ang hindi papayag sa gusto nyo na pigilan ang administrasyon ni PBBM. Para ano? Para ipalit si Sara Duterte na nasa ibang bansa na naman. Nako mga kababayan, kayo na lamang po ang humusga. Kayo na lamang po ang magsiyasat at i-analyze nyo. Yung kung ganyan po ang takbo ng kanilang naratibo at takbo ng kanilang utak, kinondisyon na nila ang kanilang mga sarili sistema na gusto nilang gumante. Yung po yung pagkakaunawa ko gaganti sila at may magiging dangerous at may mas magiging malala pa daw kay dating Pangulong Duterte. Ano tayo? Anong mangyayari sa bansa natin? Porket hindi nyo gusto yung pamumuno ng Pangulo na naniniwala naman ako, majority ng mga Pilipino ay mas gusto ang pamumuno ni PBBM kumpara kay Duterte. Ngayon dahil hindi mala Duterte ang pamumuno ni PBBM, nagkaganyan kayo. Napuno na ng galit, hatred, at ngayon, nakakondisyon na kayo para maghigante. Tignan nyo na yung na-develop nyong karakter at ugali sa mga katawan nyo. Hindi na kaaya-aya, mga kababayan. Ano na lamang ba yung 3 taon na lang? Bigyan nyo ng pagkakataon yung mama na mag-iwan ng sarili niyang legasiya. Hindi nyo matanggap na hindi niya ginagaya si Duterte. Iyon ang katotohanan. Ang kaibahan kasi ni PBBM ngayon, nakita niya na may mga anomalya sa flood control, siya mismo ang nagtatrabaho para panagutin ng mga ito at sana talaga may mapanagot dyan. Siya mismo ang pumupunta doon sa mga lugar na may mga palpak na flood control. On the other hand, si Duterte, noong binubusisi ng Blue Ribbon Committee sa Senate, ang Pharmaly, anong ginawa niya? Pinagtatanggol pa niya yung mga Pharmaly officials. At siya pa nagsasabi, huwag kayong umattend. Huwag umattend sa hearing, sa pagsisiyasat kung may anomalya. Tama ba yun? Pangulo pa siya noon. Tapos siya pa yung nagbabanta sa COA, sa State Auditor. Paano matutuwa ang mga Pilipino? Yung mga tao na nagsisiyasat at lumalaban sa korupsyon ay pinagbabantaan niya at yung mga nai-involve sa korupsyon, mga Pharmaly officials, ay kinakampihan niya, pinoprotekta niya, dinedepensahan niya at sinasabihan niya na huwag umattend. At saka yung mga head ng mga ahensya nung panahon niya na nai-involve, huwag umattend. Tama ba yon? On the other hand, si PBBM, nakita niya may anomalya. Nakita niya yung bumabaha pa din kahit may mga flood control. Siya na mismo ang nagpapasiyasat, siya na mismo ang pumupunta. And I think, yan ang isang bagay na hindi niyo gusto sa kanya. Yung style ni Duterte na hindi niya ginagawa. Yun ang inaayawan niyo. Gusto niyo lahat ng gawin ni PBBM ay mala Duterte. Lalo-lalo na dyan sa West Philippine Sea. Kaya kayo nagkakaganyan. Kaya masasama ang loob niyo. Kaya pikon na pikon kayo. Well, unfortunately for you, si PBBM ay hindi si Duterte at alam na alam niya yon. Alam na alam din niya ang mga nakomit na mali at mga illegal ng administrasyong Duterte. Alam na alam ni PBBM yon. Kaya hindi niya gagayahin. At yan ang dahilan kung bakit sumasama ang loob niyo, mga DDS. Dahil akala nyo magiging ala Duterte si PBBM. Pero, nagkakamali kayo. Naniniwala ako, kahit ganyan na nagdadasal kayo, nagbabanta kayo, nagbababala kayo, na ginagawa nyo na ang lahat para ma-prevent lang ang pagpapatuloy ng presidency ni PBBM, at ginagawa nyo ang lahat para ikondisyon ng mga sarili nyo, ang mga Pilipino, na kayo'y maghihigante, na may magiging dangerous sa 2028, naniniwala ako na mas marami kaming Pilipino na hindi papayag sa kagustuhan nyo. Mas marami kaming Pilipino na hindi papayag na mangyari ang gusto nyo. Dahil pagod na kami sa awayan, paghihigante, sa walang katapusang murahan, bastusan, at panloloko, pagjojoke sa mga Pilipino. Hindi siniseryoso ang mga Pilipino, napagod na kami. At naniniwala ako, marami nang natauhan, namulat, at nakilala kung anong klaseng mga pinuno or politiko ang mga sinusuportahan nyo na ginigiit nyo sa amin na suportahan din. Bulok ang ganyang sistema. At sa tingin namin, tignan nyo naman mga kababayan, kita naman natin
kung anong nangyari, kung ano yung mga natuklasan, mga nabulgar mula sa mga illegal na shops na nakapasok sa custom, yung mga Chinese na involved sa sindikato, at kung ano-ano pa mga kababayan. Kung iisa-isahin ko, hahaba po ang video. Pogo, Farmally, Pastillas, mga kumakamkam ng lupa ng mga Pilipino na hindi naman dapat sila nakakabili ng lupa kasi mga foreigner sila, yung pagpapabaya sa West Philippine Sea, yung palpak na paghandle ng pandemya, yung sandamakmak na utang, nilubog ng ang Pilipinas sa utang, hindi naman nawala ang traffic, hindi naman nawala ang illegal na droga, hindi naman nawala ang kriminalidad. Tapos, ayun, alam natin pare-pareho ang nangyari mga kababayan. Tapos, kayo pang may audacity, kayo pa yung may kumpiyansa sa sarili nyo or confidence na magsalita ng ganyan na tila ba nananakot na kayo na maghihiganti kayo. Nagbababala kayo na may magiging dangerous. Nananakot na kayo. Well, unfortunately for you, hindi kami natatakot dahil naniniwala kami na mas marami kami sa inyo. Tingnan nyo, sunod-sunod ang kamalasang nararanasan ng mga iniidolo nyo dahil may mga mali silang ginawa. And I think, at this point of time, naunawaan na ng mga Pilipino, naintindihan na ng mas maraming Pilipino kung sino ang matitinong leader at kung sino yung mga joke lamang na parang naging clown lang ang kanilang pamumuno. Kayo nang humusga mga kababayan sa mga narinig nyo sa kanila. Ilagay nyo po sa comment section below. Huwag nyo kalimutang i-like ang video natin at magkita-kita po tayo sa susunod kong video. Salamat po.